Huling-huli sa CCTV ang pagsapak, ambang pananaksak at pagbabanta ng isang habal-habal driver sa isang motorcycle driver. Ang naging ugat ng gulo, agawan daw ng pasahero sa kanilang teritoryo. Teka muna, sino ba ang nasa tamang lugar sa kasong ito? Black eye, putok na labi at mga sugat sa muka. Iyan ang natamo ng motorcycle taxi rider na si Renz matapos sapakin ng isang habal-habal rider. Ito talagang hininda ko. Sa tingin ko mamito yung isa sa mga mutik na kasi ako manakot dito. Tapos yung ngipin ko mamito. Umuga po yan ma'am. Umuga. Tapos ito ma'am, namamaga yung ilalim. Ang punot dulo raw ng gulo dahil daw sa pangaagaw ni Renz ng pasahero sa minamarkahang teritoryo ng habal-habal rider na si Bobet. Hindi niya tunay na pangalan. Kaya mga sakan, ano ba nangyari? Sir, bali sir, ganito, nag-drop po ako dyan. Dahil nga po siya terminal, sure ako na meron ako magiging customer. Ngayon sir, may lumapit po sa akin sir, nagtanong siya kung saan yung sakayan. Hindi talaga niya sinabi na pasakay ako. Okay. Biglang dumating po yung habal-habal, sabi niya sa akin, Brad, dapat umalis na kayo dito kasi alam niyo naman, teritoryo namin to. Mismo sa harapan ng customer, sinapak niya ako. Walang sabi-sabi, bigla kang Opo, sir. inunatan ng kamay. Opo. Dahil sa pananapak ni Bobet kay Renz, dito na raw niya nakuhang gumanti sa kapwa rider. Pero hindi pa raw natapos sa pananapak ang alitan nilang dalawa. Dahil maya-maya pa, si Bobet bigla raw naglabas ng patalim at umunday ng saksak sa kanya. Talagang kitang-kita ko talaga sir na kutsilyo talaga. Sir, talagang umilag talaga ako sa kanya. Threatened talaga kami sir. Napakadelikado sir nung tao na yun. Akala ko titigil na siya. Kasi parang pakiramdam ko, parang natauhan na siya. Nahimasmasan. Opo, biglang sumugod siya ulit sa akin. Hanggang sa yun, sir, akala ko talaga tinamaan ako. Kasi nahilo ko eh. Susunod! Ang habal-habal rider na si Bobet, hindi niya tunay na pangalan, humarap sa resibo. Ano kaya ang buwelta ng habal-habal rider na nanapak at ng amba ng panaksak? Abangan mamaya! Isa sa most wanted para sa kasong rape sa Oriental Mindoro, makikipag-meet up sa isang ka-talking stage niya na asset pala ng pulisya. Nandun na daw siya. Pasas! Ang gagano ha? May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang motorcycle taxi rider at isang habal rider na nag-aabang ng pasahero sa terminal ng bus, nagsagupaan. Ang say ng habal-habal rider, teritoryo daw nila ito, kaya ang busina niya sa mga motorcycle taxi rider na nagawi sa lugar, tsupi! Ngayon po, kasama ang nagrereklamo, sasadyain natin yung mismong lugar ng pinangyarihan para maituro niya sa atin. Saan partikular ito nangyari? Bali dito sir sa arrival po ng bus terminal. Arrival, ibig sabihin yung dyan pumaparada yung mga bagong dating na bus, ano? Dyan, Opo sir. pati mga pasahero dyan. Opo. Ito. Tabing kalsada ho ito. Malapit na sa kanto ng EDSA. Sa harapan mismo ng bus terminal na ito. Abala ho yung lugar, maraming tao. Saan galing yung nirereklamo mo? Dito? Opo. Yung motor niya nandun, nakapark Ito. sa basurahan. Tapos nandito ako sir. Okay. Tapos may taxi dito. Dito ako. Yung motor ko, parang ganyan. Ang binabanggit ho niya merong isang sasakyan na nadamay. Ano ho yung sasakyan na yun? Ito po. Ito yun. Opo, ito po. Kaya may UP ito. Yan. Dito niya ako pinanatan eh. Okay. Hanggang sa umabot kami dito, dito niya na ako nilabasan ng kutsilyo. Namukha mo ba yung motor? Hindi. Namukha ko sir. Inikutan po natin yung standby point ng mga motorcycle taxi. Umiikot din tayo doon sa bus station. Pati na dito sa ilalim ng flyover, yung ini-standbyan. Pero wala akong makapagsabi sa atin kung nasaan po yung inirereklamong rider. Pero ngayon lang, nakakuha po tayo ng lead, ng impormasyon kung saan natin siya pwedeng puntahan. On the way ho, ang team natin ngayon doon.
Sa isang barangay dito po sa Pasay City, natukoy natin ang kinaroroonan ng inireklamong habal-habal driver. At sa pinakauling impormasyon, siya po ay narito ngayon sa barangay hall para ibigay ang kanyang side ukol ho sa pangyayari. Ganda araw po. Emil Sumangil po sa programang Resibo po. Ano bang punot dulo nito? Nandoon siya, dumating sila. Sinaway na sila ng 5 beses Opo. ng mga tricycle driver doon. Huwag kayo dyan kasi nga, nalapit sa inyo yung pasahero. Kasi may apps na nga kayo. Yes. 2:00 hanggang umabot na ng anong oras yun. Sinasabay pa rin siya, matabog pa rin siya ng pasahero. Pero ang buwelta ni Renz, Paano niya po nasabi na 2:00 ng umaga, nasa terminal na ako at pinapaalis niya ako? Samantalang nasa Bacoor, Cavite po ako. Makikita po sa booking ko po na 2:55 na nakapag-drop po ako sa Bacoor, Cavite. Yung sinasabi niya po na teritoryo niya yung lugar na yon, hindi ko po sinasadya. Dahil nga po sa booking, kaya po ako nandun. Makikita niyo po dito na nag-drop po ako. dalawang rider na nag-aabang ng pasahero sa labas ng bus terminal. Nagkagirian at nagsapakan. Ang mga salaysay ng nanapak na habal-habal rider na si alias Bobet tila kuma-counterflow sa salaysay ng biktimang si Renz. Nang tanongin naman ang habal-habal rider na si Bobet sa ginawa niyang pananapak kay Renz. Pero ang unang nanak ito, Ang po eh. yung daw area na yon ay teritoryo ninyo. Kaya pinagbintangan niyang nang aagaw ng pasahero yun. Tama ho ba yun? Hindi ho tama yun, sir. Wala po akong sinabi na ganon. Sabi ko lang sa kanya, sir, lipat ka na sa unahan para hindi ka na malapitan ng pasahero. Yun hong nagre-reklamo sa inyo, makikita ko sa CCTV footage na umiiwas na. Pero sinusugod pa rin nyo. Kung umiwas siya, sir, wala siya rin sa pwesto niya. Okay. Hindi, kung umiwas siya, hindi sana kami nag-away. Kabig naman ni Bobet ang tangkang paranaksak niya kay Renz, paninindak lang daw. Dalawa kasi sila, sir, kaya pinamblap ko lang rin yun doon. Ano yun, suklay na parang kutsilyo. Barat naman ni Renz, Baliw yun. Hindi ko alam kung saan niya kinakuha yung ano niya, yung ganong statement niya. Malinaw naman po sa CCTV po, kung hindi niya po ginawa yon na pag-iwas niya, bakit po yung mga tao po nagsitakbuhan at nagsigawan? Kaya naglabasan siya ng kutsilyo dyan. ayon sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code Rules, mahigpit na ipinagbabawal ang mga habal-habal na walang prangkisa mula sa gobyerno. So, alam naman po natin yung iba pong mga habal-habal. We know this for a fact na hindi po natin mabe-verify kung yan ba ay mga professional driver license holder. Hindi natin mabe-verify kung yan ba ay dumaan sa isang formal na pagsasanay para po mag-angkas ng or magsakay ng pasahero. Masasabi po natin na talagang unauthorized at kolorum po yung mga habal-habal na yan. Kaya, base rito, lumalabas na walang K si Bobet para makiagaw ng pasahero. Pero dahil hindi lang ang pamamasada ng kolorum ang bawal sa batas, kundi ang pananakit at pagbabanta ng kapwa, ang habal-habal rider na si Bobet tila pumreno at gusto yatang mag-U-turn. Hihingi na lang daw siya ng sorry. Kung sakali ho na siya makikipag-ayos, ano ho naman ang magiging pasya ninyo? Sige. May pag-ayos din po, para matapos na lang po yung lahat. Willing po ako na patawarin siya sa nagawa niya sa akin, personal, dahil pares po kami magulang din at may anak din. Pero kung yan po ay nagawa niya sa akin, gagawin niya rin po sa iba yan. Kaya itutuloy ko po yung kaso sa kanya. Kaya si Renz, kung marurot na sa pagsasampa ng reklamo laban kay Bobet, nito lang Martes, kasama ang Resibo, tuluyan ang nagsampa si Renz ng kasong attempted homicide laban sa habal-habal rider na si Bobet. Ayon po sa ating nakalap na CCTV footage na evidence po para may sampa ang kasong attempted homicide, hindi lang po isa o 3 beses na inundayan po niya ito ng saksak at umiiwas na po ang ating biktima. I-refer po namin sa Office of the City Prosecutor ng Pasay. It will be appreciated during trial na sa court. Kung ano man yung alibay niya, doon na po na yung patunayan.